We need to make sure that by the time President Bongbong Marcos steps down in 2028 as a president, we have to have a successor who understands the need for us to continue our fight in the West Philippine Sea. Sa loob ng 3 taong pamumuno ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging bukas sa publiko ang pamahalaan sa mga ginagawang agresyon at pambubuli ng China laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Dahil dito, mas maraming Pilipino ang nakakaunawa sa totoong nangyayari sa West Philippine Sea at hindi rin nakaligtas ang China sa mata ng international community. Kaya naman para kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG sa isyu ng West Philippine Sea, dapat maunawaan ng susunod na pinuno ng bansa ang kahalagahan ng laban ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Aniya, hindi dapat isinasantabi ang mga ginagawang hakbang ng kasalukuyang pamahalaan sa pagtatanggol ng ating karapatan sa karagatan. We should no longer allow any sitting president to forget about our fight in the West Philippine Sea and downplay it. Ito ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipinong nagbuwis ng buhay para tayo maging malaya at magkaroon ng isang bansa. Ayon pa kay Tariela, hindi lamang isyu ng kasalukuyang pamahalaan ng West Philippine Sea, kundi isang usaping mamanahin ng mga susunod na mga henerasyon. Iginiit ng PCG na hindi lamang kolonyalismo ang hadlang sa bansa, kundi ang kawalan ng tamang impormasyon. Kaya't mahalaga na mas maagang maunawaan ng mga kabataan ang kahalagahan ng West Philippine Sea. Gaya po na sinabi ni Justice Carpio, ang West Philippine Sea is intergenerational. Whether we like it or not, ito ay issue na ipapamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Aniya hindi kayang tindigan ng bagong henerasyon ng kabataan kung hindi nila lubos na mauunawaan kung ano ang ating ipinaglalaban sa West Philippine Sea. Kaya ito ang kakulangang pilit pinupunan ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng suporta ng National Maritime Council at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng Transparency Initiative ng pamahalaan, mas maraming Pilipino ang nakakaunawa ng mga issue sa karagatan. Batay sa survey ng Octa Research nitong nakaraang buwan, tumaas ng mahigit 84% ang suporta ng publiko sa laban ng administrasyon sa West Philippine Sea, habang mas naging madali ring makakuha ng suporta mula sa international community matapos isa publiko ang pambubuli ng China. It is very difficult for the international community to support the Philippine government's fight if they do not know what is happening in the West Philippine Sea. We no longer suffer bullying because we choose to be silent. Under this administration, we choose to expose and publicize the aggressive actions in the West Philippine Sea. Samantala, nanawagan ng National Maritime Council sa mga Pilipino na manindigan laban sa propaganda at disinformation na ipinapakalat ng China. Disinformation and misinformation will not shackle our spirit. We must rally together, standing one, shoulder to shoulder, against the lies and half-truths that seek to corrupt our understanding of what is freedom. Ngayong araw nagsagawa ng sabay-sabay na flag raising ceremony ang National Maritime Council bilang panimula ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO na isinasagawa ngayong buwan. Layunin ng MANAMO na mas paigtingin ang kaalaman at kamalayan ng mga Pilipino sa mga isyu tungkol sa ating karagatan at maipaunawa kung bakit mahalagang ipaglaban at pangalagaan ang West Philippine Sea. Ipinagdiriwang ang MANAMO tuwing Setyembre, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 316 na nilagdaan noong 2017. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.